win with this Franco. Isa pa sa mga i-consider dito ng Philippines is maghahanap sila ng hero na pangpigil dun sa reset factor nitong isang Franco, which generally is yung mga heroes na may vision or at least may pangharang na body block. Ayun nga, yung Cho, di ba? Like I said, Cho or Grak ang pwedeng iba na Malaysia. Napaganda nga ban dito para sa Malaysia. So, very, very different agad yung parang naging dynamics nung ating mga hero lineup, considering na yung hero ng Malaysia na savior na ko nila, same with Beatrix and Esmeralda. Pero with the next picks kasi from them, parang alam mo na magiging iba yung play. And Popoleng Kupa for Team Philippines, napaganda niyan para sa kanila. Yep. So, madali lang para dito for them to actually dive kapag pumasok na to. Esmeralda, same with Popoleng Kupa altogether. So, pag idire-diretso mo sa kanila, damage-wise, Philippines, kumbaga, naisusulat na to. Yeah. Team Philippines, sorry. dinedare nila dinedare at binibait nila yung Malaysia na mag-commit sa isang Lancelot using this Popoleng Kupa. But at the same time, sobrang naglulupitan ako dito sa Popoleng Kupa pick mula sa Team Philippines. Una, isa siyang deny pick para hindi na ma-pick na Malaysia sa gold lane yung Popoleng Kupa na pangsagot sana sa Beatrix. Second, vision siya against this Franco. At the same time, body block siya para dun sa pang-ilang dun sa Franco. At meron siya knock-up. Malaysia going back to the Karina with the addition of this Atlas. So, saan mapupunta yung Atlas? Or wait yung lang. Franco? Sige. XP lane? Atlas XP lane. Naisusulat na talaga. Dalawa lang yan eh. It's either kay Dirot lang o kay Kari yung jungler eh. Yup. Feeling ko, What? Dirot jungler, gold. Sicilian, of course. Nako. Throwback to. Oo. Sun and Moon Ako din to. nakikita ko dito. Alam mo ba may kanta na yung Malaysia? Ano? Baby, baby, you're my sword and moon. Wow. Sa Pilipinas wala pa. Pinag-isipan mo talaga ni... Oo, pinag-isipan ko yun. Pero, Sword and Moon. kidding aside, sword and moon. Alam mo, ang iniisip ko, eto, si Chico yung gagamit, possibly, jungler Atlas, it could be a thing. Pero, in terms of clearing, hindi ko sure kung gaano kabilis to eh, Wolf. Meron ka bang data dito? I think yung etong XP lane na gold Rome talaga tong mukhang if this is the final, Rome yung Franco. As you can see, mula kay Sorn and Moon, and then si Atlas is XP lane. Honestly, at merong recorded to na nag-patch analysis ako, sinabi ko na tinatry ba ng Moonton na i-force ang XP lane Atlas na para siyang ititreat na XP lane Hylos na pwede kang mag-Clock of Destiny or dahil sa kanyang rework passive, at the same time yung damage niya kasi parang nataas na rin when it comes to the magic. Oo. Pero may kita natin ngayon actually... Ang weird nun eh, pero I mean, it might work. Oo, tingnan natin. Kumbaga, ito na naman eh. Ito na naman, nakilala yung Toda kumbaga sa mga kanilang kakaibang mga plays, but this is going to be an Atlas jungler. Atlas jungler. Kaya nga, iniisip ko, gaano ba kabilis mag-clear ang isang Atlas? Mabilis. Bago na naman tayo. Merong Purify. Tapos ngayon, it is going to be a Sicilian and even Popoleng Kupa sa may mid. So, the usual, Villaluna with Popoleng Kupa, isa din sa mga signature heroes niya. More on the aggression ang ating makikita doon. So, very, very interesting actually yung naging draft natin for both of our teams. Kung paano yung magiging kontrahan nila. Specifically, this Atlas. So, this is the first time that we'll be seeing this. It's, so to answer your question... Grabe yung question mark sa mukha ni Batten. Yung speed kasi ng isang Atlas is decent. Definitely mas mabilis yung Akai kung kumpara natin. Pero just by lagging behind by a few seconds, ang kagandahan dito is pwede ka gumana place like that. Ooh! And speaking of place, napakabilis nun actually. Since considering nga naman na una magkakaroon dito ng ultimate would be the sides and even the jungler for our team. So that is the concept of Team Malaysia. Rotate, and then might be able to take another kill. And Imam is down. Nandun nga lang Hurricane Dance. May sagot ang Team Pilipinas. At nagalit
si Del Rosario dahil tumumba si Imam, kaya naman si Zorn ay torn. Ngayon, nandito. Yung atas, nakuha niya yung Turtle and Villaluna. Dawning Light ang tatapos sa kanya, and that was the perfect setup para sa side ng Malaysia. Ngayon, dalawang beses na natin nakikita yung Malaysia na hawak nila yung early game. And kung papansinin mo naman kasi, si Zorn kasi, palong-palo. Gusto ata mag-regular na ito eh. Grabe. Formation. Gusto ata mag-regular na ito sa ano eh. Totak eh. Larong-laro, play na play. Wow. Pero ang masasabi dito kay Zorn, sobrang X-factor niya. Kasi the only reason kung bakit nauna yung Malaysia sa pagpwesto dun sa Turtle is because of the sacrifice na ginawa dun ni Zorn. Kung hindi siya nang gulo dun sa Team Philippines, ang dali mga pwesto ng Team Philippines. May vision ka ng Popolin Kupa, may the traps, may stun ka, tapos meron kang Akai. Oo. Ako nagsasabi sa'yo, Zorn, wag mo masyadong galingan. Baka maging empleyado ka ng SEA Games mismo. Chill muna. Chillers muna. Kasi mamaya makakahabol din naman yung Pilipinas dito. But that was a nice play. Ngayon naman Pilipinas makakakuha dito ng kill against Team Malaysia. So this has been the story even ng game number 1. Sagutan lang kumbaga. Ang nakakatakot dito, kung ikaw Team Malaysia, ang kalaban may Cecilion. Kumbaga ito yung counterpart ng Aldous, pero mage type. Merong stacks, yung damage niya, meron pang crowd control. And even for Malaysia, mahirapan sila later on. Pwede siya mag-Ice Queen Wand, knowing na more on pang setup dito ang lineup ng Team Philippines. So this time around, Malaysia medyo mag-slow down muna in terms of their rotation for this match. I would say that itong Akai jungle na to is really good considering na sobrang daming tanky heroes on the side of Malaysia. And itong mga ganitong labanan, yung mga paikot-ikot na yan, pwedeng sa totoo lang, sobrang bilis ngayon ng heavy spin ng isang Akai. Hindi na po siya Hurricane Dance, siya po ay heavy spin na. Pwede mong daling coast to coast yung mga kalaban paminsan eh. Parang nangyari sa kanya, Beyblade talaga. Ang layo ng mararating pagkalaglag niya dun sa kanyang field. So may makukuha na dito si Villaluna and for Del Rosa. Oy, may sagot agad. May sagot agad. May shotgun. Oo, na shotgun agad or may sagot agad dito yung Team Philippines. And again, Team Malaysia, medyo nagda-divert sila kung paano magiging play nila against Team Philippines dito. But Chico is really rotating from gold lane, mid lane, and even the XP lane all over the place. For Team Philippines, kailangan nilang ma-look forward yung mga ganong klase. Yep. But Philippines, interestingly, sila yung lamang ngayon in terms of the gold. Masasabi natin sa Malaysia na medyo nagba-backfire na itong Atlas jungle na pick-up nila. Kasi if you compare it to Del Rosario, 3 kills na. Yun makakuha yata ng pang-4. At kung papansinin nyo yun na yung kailangan nila Del Rosario para kahit papano ay makakuha ng kill. Sama mo lang si Imam and automatic na may stacks na si Imam doon kasi hindi nagagalaw kung sino man yung may heavy spin, lalo na kapag naipit sa pader. But ngayon, kung titignan mo yung Philippines, dahil nga sobrang invade nila, lumalamang na din sila in terms of gold. At hindi lang yon, nakakapaglabag pa sila ng traps para makita nila kung saan dumadaan yung Franco. Oo, alam na nila kung saan na pwedeng dumaan. Pero sa top lane natin, napaka-intense ng laban ni Formase and Soto. But for our bottom lane na sinasabi ni Butters kanina, pwede malayo ang marating. Si Zorn dito ay gagamitin ang kanyang Bloody Hand. Although Del Rosario will be down, Zorn is still alive. Habang si Chico guys ay nandito na for the backup. So far, medyo konting second lang na mag-overstay dun sa mga positions. Pwedeng yun na maging reason for the other team na makaangat. And that's a trade-off na masaya ang Philippines. Yeah, let's just say na na-shutdown nga si Del Rosario, giving a lot of gold sa Malaysia. Pero nakuha nila yung kill doon kay Moon. Kay Momo, I mean, which is the carry. At the same time, na-force din nila yung flicker. So madami silang nakuha out of that. Surely ay ma-concede nila tong Turtle Lake. Unless, of course, nandito na ng Team Philippines at mukhang lalaban niya yata sila. And there's a possibility na talagang maging online na etong dalawang team natin para sa mga laban and a retribution pick coming out here from the side of Del Rosario at masisecure ng Pilipinas
ang ating pangalawang turtle. At kung papansinin mo, si Formace nandito na rin sa harapan ni Gonzales. And I do think that this turret is going to go down. Yep. Oh, ipa-force na talaga na nila to. And that is good thing. That is a good thing for Team Philippines dito sa ating laro. Possible din sa may middle lane. Makuha na nila anytime. So for Team Malaysia, nakikita ko problema dito is that kapag may mga moments na gusto nila supposedly gumawa ng play, kailangan ng play nila is from Chico. Or makahook dito yung kanilang tank. Right now, things are looking good para sa ating Team Sibol as they are able to take down another turret. Dito naman sa may middle lane, mas magiging mahirap para sa Malaysia na mag-rotate. Ay, napaka-importante nung mid lane turret takedown na yun. At kung babalikan natin yung game number 1, nakuha din ng Team Philippines yung mid lane. Tapos na-keep nila yung sarili nilang mid lane turret. And this is always important sa mga scaling compositions. Lalong-lalo na sa isang Beatrix plus Sicilian composition. Keeping your first tier or your outer turrets, lalong-lalo na yung mid lane sa first few minutes, napaka-crucial yun! Munti ka nang mapitik ng paniki. Buti na lang may... Sakit yun. Oo, diretso yun if ever. Pero ito na, Team Philippines, sila naman ang aangat ngayon sa mapa ng Team Malaysia. It would be difficult for them habang si Imam gagamitin lang kanyang mga sanguine cross. Uy! Sword is down! Grabe naman yung mga pabat impact ni Kuya Imam doon. Guys, nakita niyo yun? May prangko kanina doon eh. Pa-survey lang tayo. May prangko po ba kayo nakita doon? If yes, press 1. If no, press 2. Parang nakita ko din kanina, kaso parang nawala. Combination ng Beatrix tsaka ng pambura eh. Tapos ang pinaka-pang-hold nila dito is yung knock-up din and yung slowdown from the Popoling Kupa. So magiging mahirap talaga para sa kanila. Yep. Pero ito naman, Pilipinas, gaya na sinabi natin, they are taking things slow. Little by little ay pinapaliit nila ang mapa ng kanilang kalaban. And right now, talagang tinatapatan ni Villaluna ay si Sorno para hindi na makapag-hook. So yung sinasabi kanina ni Wolf, na as much as possible, kailangan nila pigilan yung mga hooks na yan against them. Mabilis na pagkuha ng Lord and no contest from the side of Malaysia on this game. Ako, ang nakikita ko ngayon, kasi madalas ako nag-aakay ngayon, and napapansin ko, if ever may akay doon sa pool or sa kalaban nyo, you usually don't want to go and retake yung mga areas na yan because there's a possibility na mapalayo ka lang or mapasok ka doon mismo sa may side ng kalaban. Yun sa mga bagay na nakakatakot eh. Pero this is a good pick-off from Malaysia if makuha nila to. And yes, they will. At least kahit pa paano mapipigilan nila yung side of Philippines sa pag-arriba doon sa mid lane. I think maganda sa Team Philippines composition, parang sineset up ng bawat hero yung iba pang hero ng kanyang team. For example, itong aggressiveness na nakita natin mula kay Villaluna, since maganda na yung start for Oh My Venus, nasa-setupan niya yung potential na bats, feast at yung sanguine claws, katulad nung nakita natin doon. Ang sakit! Kita niyo yung damage no, na most probably napakataas na ng stocks ngayon ng Sicilian habang magma-march in ang ating Lord dito sa may top lane. So, Ice Queen 1. Kaya palang hirap dito for Malaysia na gumalaw every time natatamaan sila ng Sicilian. Malagkit na yan. Oh, dito ako nagkaroon ng problema sa side ng Malaysia. Okay. And that's going to be a hook. Wow. And nakuha nila si Gonzales. That might be the breather na kailangan ng Malaysia para madepensahan etong kanilang base. Ngayon, going back to what I was saying, parang sabihin natin, yes, may Fatal Links. Ang ganda ng Fatal Links sa skill. Actually, it can turn around one team fight if nagamit nila ng tama. Pero isipin mo, ano follow-up? Yung Abyssum Strike ba? That's not gonna be Oh, enough. that's not going to be enough, exactly. Pero nga lang, nandito mga kaibigan, makikita natin si Formaze ay makukuha si Villaluna. Although Imam against the other players of Team Malaysia, Formaze is forced na lumayo dito habang si Sorn, ito na naman siya, para nakita ko na ito kanina. Momo is there as well for the free hit. Double kill na para sa kanya. And Del Rosario
will be down as well. Ito na yung breather na binabanggit kanina ni Butters with a triple kill para kay Momo. Yup, and well done from the playmakers, particularly dito kay Zorn mula sa Malaysia. Pati na rin siguro kay Chico na kahit na nabigyan siya doon ng Team Philippines, nag-set up pa rin siya ng kills for his team. And no damage kasi yung Team Philippines doon, nag-overstay din sila, but at the same time, maganda yung pagkaagamit ng conceal mula dito sa ating Franco, kaya naman mas nakakuha pa sila, mas marami pang kill. Uy, Pero may nakahook na naman. Grabe talaga si Zorn. Gusto talaga makagular. Grabe ni lahat. And ang daming ultimate na Sobrang ginamit. daming ulti. Binuhos. Hunt, Fatal Links, Dawning Light. lahat. Pero, Amazing ang ibig strike. sabihin kasi, open ngayon yung Philippines na lumaban. Yes, it might be a 4v5, pero walang ultimate tong mga to. That's right. Oo, kaya tingnan nyo ngayon, for Malaysia, nag-ano din sila, nagbabakaway din sila. Alam nila na wala sila masyadong ibibitaw against other players of Team Philippines. So for Malaysia, nagiging sagot nila dito, kaya sila nakakahinga against Pilipinas is yung mga hooks from Zorn. Automatic, binibigyan nila agad. Kaya nila ginamit din lahat ng mga ultimates during that team fight. And Del Rosario right now, bibigyan niya muna or ipupush niya muna yung Lord doon sa kanilang side para mahirap dito para sa side ng Malaysia na try na simulan habang hindi pa sila nakaka-set up dito sa ating laro. Ng Classic PH macro, nakakuha sila ng push sa bottom lane gamit yung Esmeralda. Tapos binubugo ulit nila yung Malaysia. Forcing some ultimates ulit. And here comes Zico. He goes down. Del Rosario tumba din. Walang retry dito sa may area na ito, pero maglalaban pa sila. Imam, napakaganda ng pwesto. At Gonzales with a kill on 4 maze. Gonzales nakuha din yung kill kay Zorn, dalawa. And Momo, tinatakbuhan si Soto at si Soto, pinapalo siya ng tela. When the Dawning Light will take down Soto, pero sabi ni Imam, ibabawi ko ang aking tropa. Pero si Gonzales, and Gonzales goes down as well. Tumba rin si Momo and Philippines. They get the upper hand dahil 2v1. Naku po! And make it a 1v1. Grabe Make naman it to a si Moon. 1v1. Ito, si Sornin Moon no? Play na play. Trending daw kasi sila ngayon. Trending. Trending kasi ngayon si Zorn and Moon. But anyway, that was very intense para sa ating mga... Gusto ko lang sabihin, Ano yan? pagka, di ba trending sila? Tapos may kakanta. Kung titignan mo lang itsura niya buong magdamag, yung kumakanta, nakangiti lang siya all the time. Kahit wala kang ginagawa, nakangiti lang siya. Si... Anis. Panis. Oh, mamaya talaga. Parang mamaya masakit na ngayon si Imam. Later on, mas magiging masakit siya. Ayan. Laban na to mamaya ni Imam at saka ni Moon. Makikita natin mamaya kung paano sila magpipitikan Dawning Light and even the back close dito para sa ating laro. And eto pa rin yung dalawang teams natin ngayon, hindi talaga sila nagfo-force ng unnecessary team fights ngayon. For Malaysia kanina, game number 1 yung naging problema nila. Pero bottom lane! Grabe. Is down. Itong Team Malaysia really reminds me of a Filipino team na Omega na laban lang kung laban. Hindi sila papapigil. Sino mo? Malaysia secures the Lord. At andito na rin si Moon. Andito na rin si Zorn. Zorn and Moon. Eto Kaya na. tumba si Chico. Pero may Lord, yes. May Lord para sa side ng Malaysia. Pero mabilis. Para sa mga nanonood dyan, napakabilis lang para sa side ng Philippines na dumepensa. Actually, they have the Cecilio. They also have the Matrix. Uy, may na-purify. Purify, easy. Okay, easy Bugatti. Easy Bugatti. easy lang. Pero kailangan talaga nilang mapigilan dito si Moon. Zorn and Moon, men. Ang ganda ng combo. I-stun ni Moon gamit yung second skill. Tapos, hahatakin ni Zorn. And syempre, pag ikaw nagmintis ka pa kung Franco ka, ewan ko na lang. Kaya na-force yung Purify. Alam mo, yan o, sila Zorn, no? Naipit na sila ayun dito. na si Si Moon. Momo. Naku po, si Moon. Ay, si Moon. Kinakapitan na unti-unti. Pinapalo-palo ng tela. Si Del Rosario dito with a heavy spin. Momo. Unti-unti pinapalo si Del Rosario. Ay, boy, pa rin. And Del Rosario, I think, will go down. Yung stacks will be enough. Oy, oh my God. Grabe. Etong Malaysia talaga, it really reminds me of Omega na laban lang on laban. Nag-flicker forward si Moon at hindi pa sila tapos. Grabe si Zorn. Oh, grabe.
Grabe yung ano The dito ni X Sorn. Factor. Oo, grabe si Sorn. Para sabi niya, kailangan ko patunayan na kung bakit nila ako pinagkatiwalaan. Pero ngayon, makikita natin for Team Philippines. Sasagot na naman sila. Gonzalez, ang target dito ni Formace under the turret. Take note, meron niya immortality. Habang Malaysia, pipilitin na kumuha ng Torres sa may middle lane. Successful sila dyan. And ilang segundo na lang mabubuhay na ibang players dito ng Team Philippines as Momo is now at 9-4. By the way, kailangan talaga siyang maabot dito ng Philippines as much as possible. Yeah. Sorn and Moon. But Ayun most na, importantly ito si Sorn. Oy, naku! grabe Nanghuli si talaga. Villaluna. Grabe naman si Pero Sorn. ito na, nagalit yung aso sa nasa labas sa mga wild dogs. Hop, ito sila. Si Sorn. Grabe, kagat na kagat dun si Kupa. Oh, para si Chico guys. Retry kay Villaluna. Grabe, dami nila ginamit kay Villaluna. Galit na galit mga kaibigan. Tinanggal yung captain. Hindi pinaglaro. Si Momo, Oh, Soto, Okay. Soto. At wala nang mga ulti to. round 2. Reset Guys, muna. I think this is the time. This is the time for the Philippines. Oh. Let's go. This is it for 3 points. Grabe si Villaluna dun. Oo. Napakatatag. Tsaka ang dami nangyari sa kanya. Ito, sasabihin ko sa inyo. na siya, na fatal links pa siya. Lahat ng Lahat klase ng tali tumama sa Oo, kanya doon sa panahon na yun. Yun yung Kinadena. literal lalakad matatag. Sabi niya siguro, aminin mo. Ako ba target nyo? But anyway, Team Philippines right now, that might be a bait. Nakita kasi natin, yes, nahuhuli si Villaluna, but at the same time, hindi din nababaka away yung Team Philippines. So pwede yung naging shot call nila doon was, kukuhanin ni Villaluna lahat ng skills after nun, tsaka sila magre-retaliate against Team Malaysia. Napoke ng sobra si Moon. Sobrang low niya. Ngayon mapapauwi. And Philippines are actually making their way dito sa Lord. Lamang ang Pilipinas sa Lord area to dahil it's a 4v5. Tinan mo kung nasin si Soto. Naghahanap Oo. yata sila ng, uy, naku Naku, po. nahuli si Soto. Si Soto, Pero meron na immortality. naku, may immortality. Oy! Sacrifice Nakuha na. ng Pilipinas. Nakuha ng Amazing. Pilipinas. Okay, guys. At may immortality, so it didn't matter at all. Very good mula kay Soto. Ibang level na sakripisyo. Kung nandito si Nais, sasabihin niya, good job. Good job. Basta sabi sa atin, as much as possible, stay neutral. Pero kung ako ay fan ng Philippines, ng Team Philippines, sabihin ko, mahal na mahal namin kayo, Philippines. Pero kasi caster ako eh. Kaya hindi ko pwede sabihin. Hindi mo sasabihin Pero yun. ang Taon problema, na tayo. nasabi ko na, yun, Philippines! Eto na. Lord marching in sa may ating middle lane. Take note of the crowd controls na pwede ibigay dito ng Team Malaysia. Chico ay magbaback away. This might be it para sa kanila. Formace na sa may top lane for the additional defense. So, no. Nahuli Okay. si Soto, pero enough ba to? Maunat yan, maunat yan. Uy, ang Uy, may ganda winter na card pagkakasetup ni Mundon. Pero ito na yung ikot, pero ang daming cancel na naganap. And Momo will go down. Ladies and gentlemen, the Rosario, will he stay alive? Si Formace, palong-palo. Villaluna tumatakbo unti-unti. And the Rosario. May immortality, may Siya na immortality. lang ang naiiwan nandoon yung immortality, pero yung Iron Hook ay tatama. 4 members down for the side of the Philippines. Malaysia punishing the side of the Philippines when it mattered the most. No, kailangan ngayon na dumepensa ni Del Rosario habang inaantay niya ang kanyang mga kakampi na mabuhay. For this one, may mga immortality mga players ng Malaysia. Nag-wind Meron talker din na. minion wave. Nag-wind talker din. Here comes the minions na tumulong para dumepensa. Ilang segundo May na lang heavy mabubuhay na ibang mga players. Ikot matatag Del Rosario, ikot mo, pero lang. the Fatal Links ay nandito, si Soto ay buhay na. Yung ibang members ng side ng Simon, at dito na sila. And here comes the Calvary. Masisave pa nila to. Yes, masisave nila. Yung immortality is pumped doon kay Chico, at si Chico ay tumba. Masyado atang in-overestimate ng Malaysia yung kapasidad nila. Nice buy time para dito kay Del Rosario. Dalawa ngayon ang patay sa side ng Malaysia habang magkakaroon ng Lord sa ilang segundo lamang. Nandito na yung pagkakataon kung sa makikita natin yung mga teams na talagang gusto nilang tapusin ang laban for Team Malaysia. They overcalculated that
one last push supposedly para sa Sorn? kanila. Kaya ngayon may hirapan Sorn? sila na mapensa. Sorn ay nasa posisyon. Ang ganda ng read ng map doon ni Imam. Oo. Hindi niya alam yun, hindi niya alam I-check na yun. lahat. Pero Just check everything. just check everything when in doubt. When in doubt. Check everything. Check everything. Ang advantage na talaga ng Malaysia is itong every time na available etong savior, meron silang pang depensa. That's also the reason kung ba't nila nadepensahan yung 18-minute na Lord. And that's also true with Team Philippines. Every time na magsusurvive si Imam, which is our Sicilian, kaya nilang dumepensa. So ito yung stalemate ng parehas na teams. Pero magbabago na yung lahat dito sa next Lord fight. I actually have a question for Wolf and sa'yo na din, Chantel. Thank you. Itong, okay. Thank you for that wonderful question. Back to you. Back to you. Ngayon, etong 20-minute Lord, meron akong mga debates na naririnig for the coaches na itong Lord daw na to is yung parang ipang-debate mo na lang to eh. Yes. Oh. So, hero yung target mo dito afterwards. Kasi ano yung take nyo dito actually? I think for both teams mag-incentivize na mag-1 sila. That's my take. Kailangan nila kailangan walang mamamatay sa team nila at the same time makakuha sila ng kills. But look at their positioning of Team Philippines. Macro-based. I-clear muna nila yung mga lanes para ma-bait out yung Malaysia. Again, classic shot calling mula sa Philippines. Ito naman ang gustong gawin ng Malaysia naman is kukuhanin nila lahat or force nila dito na Philippines so kukuha ng lahat ng damage ng Lord tsaka sila magko-contest kapag retry battle na talaga. So kung mapapansin natin, yung mga HP bars for Philippines ay medyo may bawas as to why they're forced to back away na rin dahil mahirap nga naman pag bigla silang pasukin dito ni Chico. So it's more about the calculation. Napakaganda by the way ng positioning dito ni Soto. Yes. Medyo mahirapan si Moon later on, so kailangan niya muna maging... Nagamit na yung Falling Star Moon. Op, Naku, si Chico. Falling Star Moon. Sorn? Kaya ba nilang nakawin to? Hindi! Philippines secures the Lord. Ngayon, yung Philippines magpapakita ng disiplina. Kanina nakikita natin yung mga nakakakuha ng Lord ang ginagawa, hinahabol yung kalaban. But for the Philippines right now, mas maganda kung sasabay sila dun sa Lord. Yep, great hold mula dun sa Philippines, nakita natin. At para nila masabay yung Lord, you have to take note na meron silang Cecilion at Beatrix. 2 heroes na pwedeng mag-poke from long distance. Pagkatabi nila yung Lord, may kasamang kidlat yan. And we know for sure na masakit yan in the late game. Ginamit na yung Dawning Light, hindi sa minions. So, malaking factor dito sa Malaysia yung mawawala. Kaso nagamit yung heavy speed. Wala na rin heavy Gamit yung spin. heavy spin, yes. And yung Athena Shield ng members dito sa side ng Philippines ay na-pop dahil dun sa Dawning Light na yon. So that Grabe, might zone be out an ni opening na Villaluna. pwedeng gamitin ng Malaysia. Pero sabi dito ng Philippines, anong Athena? Uy, grabe naman si Gonzales, kamunti ka na. Oo. Tingnan mo, doon sa point na yon, naniniwala siya na pwede siyang tamaan, bumili pa siya ng immortality. Oo, habang tumatumbling pa yung hero niya. Habang tumatamble yung hero, kumbaga naka-backflip siya, manang pabili po. Grabe. Pero grabe, sobrang intense ng laban ngayon. Take note, it was a Lord na sobrang kapal na minion wave na dala pero naging mabilis lang dito para din sa Malaysia na dumepensa. So it is the same story. If ever man na Malaysia magiging aggressive para sa ating laro, magiging mabilis lang din. Again, because of that Sicilian, it is now 24 minutes. Walang gusto magpatalo dito sa ating laban at makikita na natin na talagang sanib-sanib puwersa magkakadikit ating mga players and gamit na gamit yung Dawning Light dito. Sulit na sulit. Actually, dumarating din ako doon sa conclusion na baka Oh, good Moon, din. this could be good. Chico? Hindi. Nalabas si Vinegar Pusit. Okay lang yan. Alis mo na. Alis mo na sila. Nakita nila si Moon. Nakita nila si... Ay! Wala. Naipit. Nag-flicker na yan. Nag-flicker na. Nahuk si Del Rosario. Nag-flicker na yan. This is massive para sa Philippines. And Chico with the initiation. And this is bad for the side of the Philippines. At habang nangyayari lahat, si Momo ay nakakapalo at Gonzales dito na hook papunta at palapit. At si Momo 1v1 with Gonzales. Imam goes down. Si Formace dito ay nagwawala at merong mga hook na nagaganap dito sa may gitna. Grabe si Momo. And Momo, dalawang immortality ang pumutoto. Pero Soto, one more hit! Yes, it will happen! Villaluna, unti-unting lumalapit at si Gonzales ay buhay na buhay pa. Si Formace, naku po, anong gagawin mo dyan? Tatlo yan! Oy, Formace, ano yan? Oh my God! Boom! Oh my goodness! Double And kill! Philippines! Philippines! I think they've got it. I think Umalapit na. Pinalakpakan na ng kalaban. Eh, Binalakpakan na. Grabe.
Ay, napakaganda. Yung final fight na yon, ako nagsasabi sa inyo, ang ganda ng ginawa ni Gonzalez